Sa taunang Von den Noor sa Malacanang kasama ang mga ambassador, matataas na opisyal at ilang leader ng mga international group, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aktibong isusulong ng Pilipinas ang kapayapaan ngayong 2025 habang tinitiyak na nasusunod ang international law. Bumisita ang World Bank sa Malacanang at napayuko ang World Bank kay PBBM. Bakit ganito na lamang ang respetong inaalay ng World Bank sa Pilipinas? Ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para maging posible ito? Tahimik ang kapaligiran ng Malacanang noong araw na yun. Pero sa loob ng palasyo, isang makasaysayang tagpo ang nagaganap. Ang World Bank mismo, isang higanteng institusyon sa pandaigdigang ekonomiya, ay napayukod sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagdalo sa Malacanang. Pero ano nga ba ang nag-udyok sa ganitong pagbibigay-pugay? Hindi lang ito basta kwento ng tagumpay, ngunit paano napabilib ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa mundo? Dahil ba ito sa kayamanan ng mga Marcos? May kinalaman pa rin ba ang Marcos Gold sa pagkakataong ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa nakaraang taon na itala ng Pilipinas ang hindi matatawarang pag-angat ng ekonomiya. Ang kita ng bansa umabot sa record-breaking 4.42 trillion peso, ang pinakamataas sa loob ng 27 years. Pero ito ang unang hakbang lamang. Sa parehong taon, nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang A- credit rating na may stable outlook, isang karangalang nagbibigay daan sa mas murang pangungutang at mas malaking tiwala ng mga dayuhang namumuhunan. Ito ba ang dahilan kung bakit napayuko ang World Bank? Tanong ng ilan, pero teka, ang sagot ay higit pa sa mga numero. Dahil dito ang tunay na aksyon. Sa gitna ng pandaigdigang hamon na nanatiling matatag ang Pilipinas, ang ekonomiya nito ay tumayo bilang isa sa pinakamalakas sa Asia na may 5.8% na paglago sa unang tatlong quarter ng 2024. Ang unemployment rate bumagsak sa 4.0%, ang pinakamababa sa kasaysayan ng bansa sa mga nakaraang dekada. At hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya. Sa diplomatikong larangan, binuksan ng Pilipinas ang mga bagong embahada sa Europa at Latin America. Ang resulta, pinalakas ang reputasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. At bakit bumilib ang World Bank? Ito ang dahilan. Sa harap ng mga tagumpay na ito, kinilala ng World Bank ang matalinong liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagsusumikap na hindi lang para sa ekonomiya, kundi para sa bawat Pilipino. Kahit nang sila'y dumalo sa Malacanang, kitang-kita sa video ba kaibigan ang respeto sa kanilang mga mata. At dito papasok ang highlight ng tagumpay. Sa gitna ng 20 Honor, iniulat ni PBBM ang mga tagumpay ng bansa sa harap ng diplomatic corps. Napayuko ang World Bank sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin niya, "With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will hit this year the GNI per capita range set by the World Bank to reach upper middle income country status." Pakinggan pa natin ang salita ng ating Pangulo. From an all-time high record registered in 2023 to the tune of $4,335 or 1,165 Philippine pesos. Looking forward, this government is committed to accelerating infrastructure investments, enhancing the ease of doing business, and boosting national competitiveness. These will support businesses, attract foreign investments, and spur higher economic growth. Ang malalaking numero, mataas na grado sa transparency at pag-angat ng kredibilidad ng bansa ang nagtulak sa World Bank na magbigay kalang. Napabilib sila sa nakikita nilang pagbabago at progreso ng Pilipinas. Ngunit hindi rito nagtatapos. Inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtakbo ng Pilipinas para sa isang upuan sa United Nations Security Council. Oo mga kaibigan,
ang UNSC, ang suporta ng mga pandaigdigang kaalyado ay patuloy na dumarami dahil kinikilala nila ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang konklusyon: ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng bawat Pilipino. Sa simpleng pananalita, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta umangat. Ngayon, kinikilala tayo bilang isa sa mga haligi ng pag-unlad sa Asya. Napayuko ang World Bank, hindi dahil sa kanilang responsibilidad, kundi dahil sa taos-pusong paghanga. Kung ito ang kaya nating abutin ngayon, ano pa kaya ang susunod nating may pagmamalaki? Ang sagot, mas malaki, mas mataas, at mas mag-aarbo sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Samuel 23 verse 3-4. Ang matuwid ay namamahala sa takot sa Diyos, tulad ng liwanag ng umaga kapag sumisikat ang araw, tulad ng maliwanag na araw pagkatapos ng ulan na nagpapasilaw sa kabukiran. Tulad ng liwanag ng araw na nagpapakita ng bagong pag-asa, ang lider na may takot sa ating Panginoong Diyos ay nagdadala ng liwanag at pagbabago sa kanyang nasasakupan. Ang tagumpay ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang patunay na ang masigasig, tapat at may paninindigang liderato ay maaaring magbunga ng tagumpay hindi lamang para sa iilan kundi para sa lahat. Ang pagkilala ng World Bank sa progreso ng ating bansa ay isang tanda na ang ating paggawa ay hindi nasasayang at ito ay isang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na dapat nating pasalamatan. Nawa'y patuloy tayong maging instrumento ng pagbabago na may pananampalataya at malasakit sa ating kapwa.